Isang gabi, nagtungo si JV sa bahay ng kanyang nobya, ngunit laking gulat niya nang matagpuan niya itong nakahandusay sa isang lawa ng dugo. Si Jessica ay nasa pagitan na ng buhay at kamatayan. Habang hindi pa nakababawi si JV sa matinding pagkabigla, dumating ang mga pulis at agad siyang inaresto bilang pangunahing suspect. Kinilala ang biktima bilang si Jessica, isang estudyante sa isa sa pinakaprestihiyosong high school sa South Korea. Upang maiwasan ang iskandalo na maaaring makasira sa reputasyon ng paaralan, lihim na kumuha ang punong guro ng abogado para ipagtanggol si JV. Ang naatasan sa kasong ito ay ang kilalang abogado na si Kevin. Sikat siya bilang isang halos hindi natatalong abogado at walang kasong hindi niya kayang panalunan. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa nangungunang law firm sa South Korea at kilala bilang isang taong mas pinahahalagahan ang pera at tagumpay kaysa sa iba. Ngunit nagbago ang lahat nang tanggapin niya ang kaso ni Jessica. Upang makabuo ng depensa, hiniling ni Kevin kay JV na ikwento ang buong nangyari. Mariing iginiit ni JV na wala siyang kasalanan at sinabi niyang si Jessica ang kanyang kasintahan. Gayunpaman, natagpuan ng pulisya ang kanyang mga fingerprint sa pinangyarihan ng krimen, kaya siya ay kinasuhan ng sinadyang pagpatay. Pinayuhan ni Kevin ang kanyang kliyente na umamin na lamang sa pananakit sa korte at sabihin hindi niya intensyong patayin ang biktima. Sa ganitong paraan, 7 taong pagkakakulong lamang ang maaari niyang kaharapin sa halip na habambuhay na pagkabilanggo. Samantala, ang kasong ito ay itinalaga kay Charlotte, ang bagong piskal. Nais ng kanyang nakatataas na mabilis na maisara ang kaso, kaya inutusan siyang humiling ng 10 taong pagkakakulong para kay JV. Gayunpaman, nag-aalinlangan si Charlotte dahil hindi pa natutukoy ng pulisya ang motibo ng krimen. Hindi nagtagal, may dinalang bagong ebidensya ang kanyang mga tauhan, isang sulat kamay na pahayag mula sa kaklase ni JV. Nakasaad dito na kilala si JV bilang isang problemadong estudyante at madalas niyang sinusundan si Jessica. Dahil dito, nagkaroon si Charlotte ng sapat na batayan upang ituloy ang kaso. Sa kabilang panig, patuloy namang nagsisiyasat si Kevin tungkol kay JV. Ipinaalam ng kanyang sekretarya na may isang lihim na aplikasyon ang paaralan na tanging mga estudyante lamang ang maaaring magrehistro. Dahil sa kanyang pag-uusisa, humingi siya ng tulong sa isang hacker na kaibigan upang ma-access ang aplikasyon. Sa pamamagitan nito, natuklasan niya ang isang kahina-hinalang larawan. Makikita rito si Jessica na kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Hindi nagtagal ay nagsimula ang paglilitis sa kaso. Sa harap ng hukom at ng lahat ng naroroon, ipinaliwanag ni Charlotte ang umano'y naging paraan ng krimen. Itinuro rin niya ang kutsilyong may fingerprint ni JV bilang patunay na sinadya nitong patayin ang biktima. Dahil dito, humiling siya ng 20 taong pagkakakulong. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang tumayo si Kevin upang ipagtanggol ang kanyang kliyente. Ipinaliwanag niyang nang matagpuan ng pulisya si Jessica, mayroon na itong saksak sa tiyan. Ang tunay na nangyari bago iyon ay tanging ang biktima at si JV lamang ang nakaalam. Dahil dito, hindi maaaring tiyakin ng korte na si JV ang tunay na salarin. Bilang tugon, isinumite ni Charlotte ang sulat kamay na pahayag na nagsasabing palaging sinusundan ni JV si Jessica. Para sa kanya, sapat na ang ebidensya at motibo upang patunayang sinadya ni JV ang pagpatay. Habang lalong humihirap ang sitwasyon, napilitan si Kevin na ilabas ang larawang natuklasan niya. Sa harap ng hukom, ipinakita niya ang larawan ni Jessica kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Ipinahayag niya ang posibilidad na ginagamit ang biktima sa prostitusyon. Bukod dito, natuklasan din niyang nakatira si Jessica sa isang marangyang bahay. Sa pamamagitan ng CCTV sa kanilang lugar, nakita niyang may isang lalaking madalas bumisita roon. Dahil dito, iginiit niyang marami pang hindi nalilinaw sa kaso at hindi maaaring agad na ituring si JV bilang salarin. Naniniwala si Kevin na ang tunay na salarin ay isa sa mga lalaking iyon, kaya hiniling niyang bawiin ng prosekusyon ang sakdal at magsagawa ng panibagong masusing investigasyon. Ngunit hindi inaasahang nagalit si JV. Bigla niyang sinalakay si Kevin at sa harap ng lahat ay inamin niyang siya ang pumatay kay Jessica. Dahil dito, pansamantalang ipinagpaliban ang paglilitis. Matapos ang pagdinig, sinabi ni Charlotte kay Kevin na dahil umamin na si JV, ang tanging magagawa na lamang niya ay subukang mapababa ang sentensya nito. Sa sitwasyong iyon, wala nang paraan upang mapawalang sala ang binata. Gayunpaman, hindi pa rin sumuko si Kevin. Nagpunta siya sa kulungan upang kausapin si JV at galit na tinanong kung bakit nito sinira ang lahat ng kanyang pagsisikap. Sinubukan niya itong iligtas sa pagkakakulong, ngunit winasak lamang ni JV ang kanilang depensa. Nauwi sa matinding pagtatalo ang kanilang pag-uusap. Napansin ni Kevin na may itinatago pa rin si JV. Sinabi ng binata na alamin muna niya ang kalagayan ng biktima at sa kanya sasabihin ang buong katotohanan. Binalaan naman siya ni Kevin na kung hindi pa rin siya magsasabi ng totoo, iyon na ang huli nilang pagkikita. Habang palabas ng detention center si Kevin, aksidente siyang nabangga ng isang binata. Hindi niya alam na ang taong iyon ang magiging susi sa ganap na pagbabago ng kaso. Pagkatapos nito, pinagalitan siya ni Daniel, ang direktor ng law firm. Inutusan siya nitong pababain lamang ang sentensya ni JV at huwag nang ilantad ang maruming iskandalo. Kaya sa susunod na pagdinig, gusto ni Daniel na tapusin na agad ni Kevin ang kaso. Kasabay nito, ang misteryosong binatang bumangga kay Kevin ay bumisita kay JV at ipinakita rito ang isang larawan. Matapos itong makita, tila malalim ang naging pag-iisip ni JV. Sa huli, nagtangkang magpakamatay si JV sa harap mismo ng himpilan ng pulisya. Bagamat nakaligtas siya, nahulog naman siya sa pagkawala ng malay. Nagulat si Kevin nang mabalitaan ito, ngunit siya ang sinisi ng pulisya dahil nakita nilang nagtalo silang dalawa sa loob ng kulungan. Pinaniniwalaan nilang ang pagtatalong iyon ang nagtulak kay JV sa kanyang ginawa.
Mabilis na kumalat ang balita sa media na naging dahilan upang masira ang reputasyon ng law firm. Dahil dito, sinibak ni Danielle si Kevin. Labis niya itong ikinagalit dahil hindi niya maintindihan kung bakit siya ang sinisisi sa nangyari kay JV. Dahil parehong walang malay ang biktima at ang pangunahing suspect, nais ng Deputy Chief Prosecutor na isara na ang kaso. Ngunit sa kabila ng pagtutol ng kanyang nakatataas, ipinagpatuloy ni Charlotte ang investigasyon at nangakong hindi siya titigil hanggat hindi napaparusahan ang tunay na salarin. Kalaunan, muling nagkita sina Kevin at Charlotte. Magkaribal na sila noon pa man noong nasa training institute pa sila. Habang nag-uusap, napagtanto nilang napakaraming kahina-hinalang bahagi ng kaso kaya nagpasya silang ipagpatuloy ang pagsisiyasat. Ibinunyag ni Charlotte na ang sumulat ng sulat kamay na testimonya laban kay JV ay anak mismo ni Danielle. Ang anak nito ay kaklase rin ng biktima, kaya malinaw na hindi ito basta nagkataon lamang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, nakatanggap si Charlotte ng tawag mula sa ospital. Ipinabatid sa kanya na pumanaw na si Jessica. Sa buro ni Jessica, narinig ni Kevin ang ilang estudyanteng walang pakundangang pinag-uusapan ang kanyang pagkamatay. Napansin din niyang pawang peke ang ipinapakita nilang kalungkutan. Mula sa kanilang pag-uusap, nalaman niya ang tungkol sa isang kahina-hinalang tao na tinatawag na Butler Choi. Samantala, tuluyan ng isinara ang opisina ni Kevin. Inutusan siya ni Danielle na isauli ang bahay at sasakyang ibinigay ng kumpanya at binawi rin ang kanyang lisensya bilang abogado. Tuluyan ng gumuho ang kanyang reputasyon. Dahil mahigit isang buwan nang walang malay si JV, ipinagpaliban ng hukom ang paglilitis hanggang sa magkamalay ito. Upang maibalik ang kanyang pangalan at mahanap ang tunay na salarin, nagpa siyang magkunwaring isang pansamantalang guro si Kevin. Nag-apply siya sa mismong paaralan kung saan naganap ang krimen. Sa kanyang unang araw papunta sa paaralan, nakilala niya si Sarah, isang mabait na guro sa physical education at school counselor na laging nagtitiwala at sumusuporta sa kanyang mga estudyante. Itinalaga si Kevin bilang assistant teacher ng class 11A3, ang class na hawak ni Sarah. Nang gabing iyon, matapos dumalo sa welcome party kasama ang kanyang mga bagong kasamahan, palihim siyang bumalik sa paaralan upang simulan ang sarili niyang investigasyon. Naalala ni Kevin ang mga nangyari ilang araw bago iyon. Matapos niyang hilingin sa kanyang hacker na kaibigan na imbestigahan ang lihim na aplikasyon, natuklasan nila ang larawan ni Jessica. Napansin ng hacker na ang orihinal na larawan ay kuha gamit ang film camera, kaya malaki ang posibilidad na ang kumuha nito ay miyembro ng photography club ng paaralan. Dahil dito, nagpasya si Kevin na simulan ang kanyang investigasyon sa silid ng club na iyon. Pagdating niya roon, laking gulat niya nang makita ang napakaraming lihim na kuhang larawan ni Jessica. Nakapaskil ang mga ito sa buong silid. Biglang may isang lalaking estudyante na nakasipa sa basurahan. Ang ingay nito ang nakatawag ng pansin kay Kevin. Bagamat hindi niya nakita ang taong iyon, nadiskubre naman niya ang isang grupo ng mga estudyanteng nagdiriwang sa rooftop. Lumalabas na nagtitipon sila roon upang maglaro ng pustahan. Pinag-aaway nila ang dalawang lalaking estudyante para sa kanilang libangan. Ang mananalo ay hindi na raw muling pahihirapan. Dahil dito, nagsimulang magsuntukan ang dalawang estudyante. Nilivestream pa nila ito upang mapanood ng iba. Ngunit ang estudyanteng si Dohan ay ayaw lumaban. Ikinagalit ito ni Jason, isang pasaway na estudyante sa paaralan. Ginawa ni Jason ang music club room bilang isang illegal na pawn shop. Sa sobrang inis, pinilit niya si Dohan na saktan ang sarili. Labis na nagulat si Kevin sa nakita niya at nais niyang lumapit upang pigilan ito, ngunit hinarang siya ni Benjamin. Binalaan siya ni Benjamin na huwag makialam dahil kung gagawin niya yon, maaaring bugbugin hanggang mamatay si Dohan. Gayunpaman, nakaisip si Benjamin ng paraan upang mailigtas si Dohan. Pagkatapos sabihin ang kanyang plano, agad tumakbo si Benjamin papunta sa music club room at mabilis na pinaandar ang speaker upang magpatugtog ng musika. Gaya ng inaasahan, napansin ito ni Jason. Dali-dali siyang nagtungo roon kasama ang kanyang mga tauhan, ngunit wala na silang nadatnan. Nakapagtago na sina Kevin at Benjamin sa ibang lugar. Si Benjamin ay mula sa isang makapangyarihang pamilya. Ang kanyang ama na si William ay isang mambabatas at kandidato rin sa pagkapangulo. Upang makakuha pa ng impormasyon tungkol sa kaso, nagkunwari si Kevin na nagtatanong tungkol kay JV. Nang marinig ito ni Benjamin, bigla siyang natahimik. Binalaan niya si Kevin na huwag na muling banggitin ang bagay na yon sa paaralan dahil isa itong lihim na hindi maaaring ilantad. Naalala ni Kevin na bago nagtangkang saktan ni JV ang sarili, may isang binatang bumisita sa kanya sa detention center. Dahil dito, naisip niyang maaaring tinakot o pinagbantaan si JV. Nakilala rin niya ang disenyo ng sapatos ng binatang iyon, kaya kinabukasan ay tumayo siya sa labas ng gate upang salubungin ang mga estudyanteng pumapasok sa paaralan. Gusto niyang mahanap ang may-ari ng sapatos. Hindi niya inaasahang ang nakasuot ng sapatos na iyon ay si Jason. Nang magsimula ang klase, napansin ni Sarah ang mga pasa sa mukha ni Dohan. Dahil takot siyang bugbugin muli ni Jason, nagsinungaling siya at sinabing nahulog lamang siya sa bisikleta. Naghinala si Sarah, kaya nagpasya siyang sundan ang kanyang estudyante. Natuklasan niyang nagtatrabaho si Dohan sa isang convenience store. Hindi lamang iyon, pinagalitan din siya ng husto ng may-ari dahil nahuli siya sa trabaho. Pagkatapos, pumasok si Sarah upang kausapin siya. Napagtanto niyang binubuli si Dohan. Gusto niyang sabihin nito kung sino ang nagpapahirap sa kanya, ngunit tumanggi si Dohan sa tulong ng kanyang guro. Sinabi pa niyang wala siyang oras para patunayang siya ang biktima. Dahil pansamantalang guro lamang si Kevin, wala siyang access sa student records. Kaya nang umalis si Sarah, sinamantala niya ang pagkakataon upang kunin ang access sa kanyang computer.
Ngunit nahuli siya mismo sa akto. Samantala, naganap naman ang pulong ng mga miyembro ng Veritas Club. Ito ang nag-iisang makapangyarihang grupo sa paaralan at pinamumunuan ito ni Benjamin. Nasa ilalim niya bilang Vice Presidente si Patrick. Ang layunin ng pulong ay gumawa ng listahan ng mga parangal na maaari nilang iulat sa mga guro upang mapeke ang kanilang school records. Sa ganitong paraan, mas madali silang makakapasok sa mga prestihiyosong unibersidad na nais nila. Kasabay nito, nagkaroon din ng hiwalay na pulong ang mga magulang mula sa mataas na lipunan. Pinangunahan ito ni Butler Choi, ang general manager ng paaralan. May sarili rin siyang entertainment company. Dahil kilala ang Hanyung High School bilang isang prestihiyosong paaralan, maraming magulang ang gustong makapasok doon ang kanilang mga anak. Basta may pera, tutulungan sila ni Butler Choi na makamit iyon. May bantay pa sa labas ng silid kung saan ginaganap ang pulong. Itinalaga si Kevin sa tungkuling iyon bilang guro. Labis siyang nagtaka kung ano ang ginagawa nila sa loob. Biglang tumawag ang hacker kay Kevin at ipinaalam na natukoy na niya ang pagkakakilanlan ng lalaking lumabas mula sa apartment ni Jessica. Ang taong iyon ay si Butler Choi. Habang hindi pa lubos na nauunawaan ni Kevin ang nangyayari, biglang nagpakita si Butler Choi sa mismong lugar na iyon. Pinapagalitan niya ang isang babaeng guro. Lumalabas na tinulungan ni Teacher Han ang isang estudyante na pekiin ang school records nito, ngunit ngayon ay nagpasya na siyang tumigil. Dahil dito, labis na nagalit si Butler Choi at nais niyang malaman ang dahilan. Noon pala ay pinagbantaan si Teacher Han ni Jessica. Alam ni Jessica na pinpek ni Teacher Han ang school records ni Taylor, na miyembro rin ng Veritas Club. Dahil dito, matinding binuli ni Taylor si Jessica. Gusto sanang pigilan yon ni Teacher Han, ngunit wala siyang nagawa. Mas lalo pa nitong pinalala ang pang-aapi kay Jessica. Tila may kaugnayan ang pangyayaring ito sa pagkamatay niya. Labis na nagulat si Kevin nang malaman ito. Naroon din si Sarah at palihim na nakikinig. Patuloy namang pinagbantaan ni Butler Choi si Teacher Han. Iginiit niyang si JV ang pumatay kay Jessica at binalaan niya si Teacher Han na huwag magsalita tungkol sa peking school records. Hindi sinasadyang nakita ni Sarah si Kevin kaya agad itong umalis. Samantala, nilapitan ni Sarah si Teacher Han upang aliwin siya, ngunit binalaan siya ng guro na huwag nang makialam sa bagay na yon dahil maaari rin siyang madamay. Maya-maya, natagpuan ng hacker ang dating driver na minsang nagsundo kay Jessica. Matapos siyang tanungin, nalaman nilang minsan itong sinundo si Jessica mula sa isang entertainment company. Noong araw na yon, nakita niya sina Jessica at Butler Choi na nagtatalo. Pinatunayan nito na may kaugnayan si Butler Choi sa kaso. Sa ibang pangyayari, nakita ni Kevin ang nangyaring kaguluhan sa rooftop noong nakaraang gabi. Ngunit pagpasok niya sa klase, hindi niya ito binanggit. Naghinala si Patrick na may hindi magandang mangyayari, kaya inutusan niya si Jason na guluhin si Kevin. Kinabukasan, pagpasok ni Kevin sa silid-aralan, muntik nang ihagis ni Jason ang bola ng basketball sa kanyang ulo. Akala ng lahat ay matatapos na roon ang pangyayari, ngunit ibinalik ni Kevin ang bola palabas. Binalaan niya si Jason na huwag nang guluhin ang klase niya, dahil sa susunod ay hindi lang bola ang mapapalabas niya kundi pati si Jason mismo. Napahiya si Jason sa harap ng lahat, kaya lalo namang nagalit si Patrick. Nang imungkahi ni Jason na magdaos muli ng fighting festival sa rooftop, agad itong tinanggihan ni Patrick. Kahit ibinigay pa ni Jason ang perang napusta noong nakaraan, hindi nagbago ang pasya ni Patrick dahil para sa kanya ay walang halaga ang pera. Ang nais niya ay mapahiya si Jason sa harap ng lahat. Dahil dito, gumawa ng plano si Jason. Ginamit niya ang student portal upang gumawa ng peking larawan ni Kevin at Sarah sa isang motel at agad niya itong ipinakalat online. Samantala, nakipagkita si Deputy Chief Prosecutor Kang Ho kay Butler Choi. Ipinaalam niya na pansamantalang ititigil ang kaso ni JV hanggang sa magkamalay ito. Ngunit kung mamamatay si JV, tuluyan ng maisasara ang kaso. Pagkatapos nito, pinagamit ni Butler Choi kay Kang Ho ang isang babae at binigyan pa siya ng suhol. Malinaw na magkasabwat ang dalawa, ngunit hindi nila alam na nakuhanan ng hacker ang eksenang kasama ni Kang Ho ang babae. Dumating naman si Sarah sa bahay ni Kevin. Dahil alam niyang nais nitong kilalanin ang mga estudyante sa klase, nagdala siya ng mga kopya ng dokumento upang sabay nilang pag-aralan. Dahil pareho nilang nakita ang nangyari sa bahay ni Butler Choi, nagpasya silang huwag nang maglihim sa isa't isa. Iginiit ni Sarah na hindi si JV ang pumatay kay Jessica. Noong mga unang taon, kilala si JV bilang problemadong estudyante. Dati ay tauhan pa niya si Jason at araw-araw siyang nasasangkot sa gulo. Ngunit nang lumipat si Jessica sa paaralan noong ikalawang semestre, tuluyang nagbago si JV. Nais na niyang maging physical education teacher dahil gusto niyang manatili sa tabi ng babaeng mahal niya. Para kay Sarah, kasinungalingan ang balitang sinusundan ni JV si Jessica dahil alam niyang hindi kailanman ginulo ni JV si Jessica. Hindi nagtagal, natuklasan ng hacker kung sino ang nagpakalat ng chismis sa student portal. Siya ay si Natalie, isang idol trainee at itinuturing na sariling idolo ng paaralan. Malapit na siyang mag-debut bilang idol at kapag nangyari yon, maaari niyang malampasan ang ibang miyembro ng Veritas Club. Lumapit si Kevin kay Natalie habang may dala siyang bulaklak. Ngunit hindi niya ito dinala upang ibigay sa kanya. Sinabi niya na hindi na makakapag-debut si Natalie dahil alam niyang siya ang admin ng student portal. Siya ang nagpakalat ng masasamang chismis tungkol kay Jessica. Mariing itinanggi ni Natalie ang lahat. Sa halip, pinagbantaan pa niya si Kevin na mapapatanggal ito sa trabaho. Ngunit natamaan ni Kevin ang kanyang kahinaan. Dumating din ang direktor ng entertainment company, kaya labis na natakot si Natalie na mawala ang pagkakataon niyang mag-debut. Dahil ayaw niyang mabunyag ang kanyang sikreto, napilitan siyang magmakaawa kay Kevin na ilihim ito.
Hindi matanggap ni Natalie na natalo siya ni Kevin kaya nagpaimbestiga siya tungkol dito. Ngunit wala siyang mahanap na impormasyon tungkol sa kanya. Dahil ayaw niyang mailantad ni Kevin ang katotohanan, pinasara niya ang lihim na aplikasyon. Samantala, ipinakita ng isang estudyante kay Sarah ang larawan sa student portal. Nagulat siya sa nakita niya at hindi niya inakalang ganoon kasama ang intensyon ng mga estudyante sa paaralan. Pagkatapos, nakita rin niya ang larawan ni Jessica. Ngunit bago pa niya maunawaan ang lahat, hindi na ma-access ang aplikasyon dahil ipinasara na ito ni Natalie. Kasabay nito, pinuntahan ni Jason si Patrick. Dahil pinahiya na niya si Kevin ayon sa utos ni Patrick, gusto niyang gamitin muli ang rooftop. Ngunit hindi lamang tumanggi si Patrick, nagalit pa ito at sinaktan si Jason. Dahil walang magawa si Jason laban kay Patrick, hinanap niya si Dohan upang pagbuntunan ng galit. Itinuring niya itong parang buhay na punching bag. Dahil ipinagbawal ni Patrick ang paggamit ng rooftop, naghanap si Jason ng ibang lugar para idaos ang fighting festival. Samantala, muling sinuri ni Charlotte ang mga dokumento ng kaso ni Jessica at napansin niya ang isang kakaibang bagay. Sa pinangyarihan ng krimen, halos lahat ay may fingerprint ni JV. Ngunit bakit walang kahit isang fingerprint ni Jessica, gayong iyon ang lugar na tinitihan niya? Dahil alam niyang nakapreserve pa rin ang crime scene, nagpa siyang puntahan ito upang magsiyasat. Hindi niya inaasahang ang bahay ay binibili na pala ng ibang tao at ang bibili nito ay si Butler Choi. Nang tanungin siya ni Charlotte, nagawa pa nitong magbiro. Malinaw na may itinatago si Butler Choi, kaya kailangan niyang bilhin ang bahay kung saan nangyari ang krimen. Kasabay nito sa cafeteria ng paaralan, muling binuli ni Jason si Dohan. Paulit-ulit niyang itinapon ang pagkain sa katawan nito. Nakita ito ni Benjamin mula sa malayo. Mabait niyang inabutan si Dohan ng tissue at pinayuhan itong huwag na lamang palaging magtiis. Habang lalo siyang nagpapasensya, mas lalo siyang pahihirapan ni Jason. Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng lakas ng loob kay Dohan. Pagkatapos, pinuntahan ni Natalie si Kevin. Tinanong niya kung saan ito nakuha ang mga larawan ni Jessica na ipinost sa student portal. Sinabi ni Natalie na kinunan niya lamang ang mga larawang iyon mula sa club room kung saan marami pang lihim nakuha ni Jessica. Iginiit din niya na ang lalaking nasa larawan ay si Butler Choi. Mula sa kwento ni Natalie, nalaman ni Kevin na sina JV at Jessica ay parehong nagmula sa isang orphanage. Samantala, ipinakita ni Sophie kay Sarah ang video kung saan sinalakay ni JV ang abogado sa korte. Matapos itong mapanood, labis na nagulat si Sarah dahil ang abogado ni JV ay ang pansamantalang guro na si Kevin. Sa oras ding yon, nakahanap na si Jason ng lugar para idaos ang fighting festival. Pinilit niya si Dohan na mag-ensayo at huwag nang maging duwag tulad noong nakaraan. Ngunit nagpa siya si Dohan na hindi na sumali. Nang marinig ito ni Jason, ginamit niya ang kapatid na babae ni Dohan upang takutin siya. Pinilit niya itong sumali sa fighting festival. Hindi na nakatiis si Dohan. Sinugod niya si Jason at sinuntok ito sa mukha. Mula noon, hindi na siya magiging alipin ng mga ito. Dahil dito, nagsimula ang matinding away. Sa kabilang banda, inilantad ni Sarah ang tunay na pagkakakilanlan ni Kevin. Sinabi pa niyang siya ang dahilan kung bakit nagtangkang saktan ni JV ang sarili. Biglang may nahulog na upuan mula sa itaas. Lumalabas na bunga iyon ng away sa silid-aralan. Sa pagkakataong iyon, nasa panig na ni Dohan ang kalamangan. Gumamit siya ng sandata upang mapasuko si Jason. Dumating si Sarah at inutusan si Dohan na ibaba ang sandata. Ngunit galit na sinabi ni Dohan na kaya niyang tanggapin ang pang-aapi ni Jason, ngunit hindi niya papayagan na saktan ng sinuman ang kanyang kapatid. Lumapit si Kevin at sinabi na kung papatayin ni Dohan si Jason sa sandaling iyon, gaano man kalaki ang paghihirap na dinanas niya, siya pa rin ang magiging mamamatay tao, habang si Jason naman ang magiging biktima. Kapag nangyari yon, mas lalo lamang lalala ang lahat. Nang marinig iyon ni Dohan, nagpa siyang ibaba ang sandata. Ngunit nanatiling matigas si Jason at sinabi niyang guguluhin niya ang kapatid ni Dohan hanggang sa mamatay ito. Dahil sa sinabi niya, muling nagwala si Dohan. Balak niyang patayin si Jason sa mismong lugar na yon, ngunit hindi inaasahang humarang si Kevin. Kahit malubha ang sugat ni Kevin, pilit pa rin niyang ipinaliwanag sa kanyang estudyante na kung tunay na mahal ni Dohan ang kanyang kapatid, mas mabuting ibaba niya ang sandata. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpagising kay Dohan. Dahil sa kakilakilabot na karahasang nangyari, nagpa siya ang vice principal na patalsikin sa paaralan ang dalawang lalaking estudyante. Gayunpaman, nais muna ni Sarah na alamin kung ano talaga ang nangyari bago magbigay ng parusa ang paaralan. Ikinagalit ito ng vice principal dahil ang tanging iniisip niya ay ang reputasyon ng paaralan. Hindi rin nanahimik si Sarah. Nagpa siyang magsumite ng petisyon sa Office of Education upang hilingin na imbestigahan ang kaso ng karahasan sa paaralan. Dahil dito, nabahala ang vice principal. Kasabay nito, nagsimula ng imbestigahan ni Charlotte si Butler Choi. Mula sa kanyang tauhan, nalaman niyang si Butler Choi ang pangunahing kandidato upang bilhin ang Hunam University. Ngunit upang maayos niyang makuha ang universidad, kailangan niya ng napakalaking halaga ng pera bilang pamamaalam na regalo para sa kasalukuyang president ng universidad. Nagtaka si Charlotte kung saan kukunin ni Butler Choi ang ganoong kalaking halaga. Ipinaliwanag ng kanyang tauhan na ang pinagmumulan ng pera ni Butler Choi ay ang mayayamang magulang. Kaya inutusan ni Charlotte ang kanyang tauhan na gumawa ng listahan. Gusto niyang malaman kung sino-sinong magulang ang kailangan ni Butler Choi upang mapasakamay niya ang Hunam University. Samantala, inutusan ni Kevin ang hacker na sundan si Jason. Sa pagsubaybay nito, natuklasan niyang napakahirap ng kalagayan ng pamilya ni Jason. Nabigo ang negosyo ng kanyang ama at tumakas ito papuntang Laos.
Dahil dito, palaging ginugulo ng mga gangster si Jason at ang kanyang ina, habang nalulugi naman ang kanilang pamilya. Ngunit may malaking supot ng pera si Jason, at nagsusuot pa siya ng mamahaling branded na sapatos. Dahil dito, lalo siyang pinaghinalaan ni Kevin. Kasabay nito, ibinigay ng vice principal kay Duhon ang dokumento ng kanyang pagpapatalsik. Nagmakaawa si Duhon na ibang parusa na lamang ang ibigay sa kanya sa halip na patalsikin siya, ngunit hindi ito pumayag. Sinabi pa ng vice principal na dapat noon pa man ay natuto na siyang makibagay. Para sa vice principal, ang mahalaga lamang ay ang mga VIP student. Ang mga estudyanteng mababa ang katayuan tulad ni Duhon ay hindi niya binibigyang halaga. Sa oras ding iyon, pinagbabantaan ni Jason ang isang babaeng estudyante at kinukuha ang lahat ng pera nito. Lumalabas na ilang araw bago yon, dahil kailangan ng pera ng babaeng estudyante, ninakaw niya ang kamera mula sa club room at pansamantalang ibinenta ito sa illegal na pawn shop ni Jason. Biglang dumating si Kevin at iniligtas ang babae. Labis na nagalit si Jason. Sinabi pa ni Kevin na may nakita siyang bagay na itinago ni Jason sa music room. Nang marinig ito, agad na bumunot ng kutsilyo si Jason. Tinanong ni Kevin kung saan niya nakuha ang sapatos na yon. Kung hindi sasagot si Jason, ipahalughog niya ang music room. Noong una, matigas na tumanggi si Jason. Hindi lamang iyon, agresibo pa niyang inatake ang guro. Sa huli, napigilan siya at nakaposas ang kanyang pulso. Doon napilitan si Jason na umamin na ang sapatos ay kay Duhon. Labis na nagulat si Kevin nang malaman ito. Binalaan niya si Jason na huwag nang bumalik sa paaralan upang manggulo dahil kung hindi niya ito palalampasin. Ngunit dahil natakot si Jason na ipahalughog ni Kevin ang music room, nagmadali siyang pumunta roon upang itago ang kanyang mga gamit. Gayunpaman, dumating si Patrick. Hindi nito maintindihan kung bakit naglakas loob si Jason na gumawa ng gulo. Ngunit sa puntong iyon, wala nang pakialam si Jason sa lahat at itinulak pa niya ang isang guro sa paaralan. Samantala, nagtungo si Kevin sa orphanage. Ito ang lugar na pinagmulan ni JV at Jessica. Sa pakikipag-usap niya sa madre roon, nalaman niyang napakatalino ni Jessica. Noong 10 taong gulang siya, hiniling niya sa madre na ipaampon siya dahil labis niyang nais makapag-aral. Matapos maampon si Jessica, hindi na siya muling nakita ng madre. Ngunit 2 taon bago ang kasalukuyan, bumisita si Jessica at sinabing gusto niyang makita si JV. Sinabi niyang pumunta siya roon upang makita ito sa huling pagkakataon dahil magbabago na siya ng husto pagkatapos noon. Ngunit wala roon si JV kaya naputol ang bakas ng impormasyon. Sa ibang lugar, inakusahan ng paglustay sa pondo ng paaralan ang president ng Hunam University. Dahil dito, nagmamadali siyang nakipag-ugnayan kay Butler Choi. Alam ni Butler Choi na si Charlotte ang nasa likod nito kaya agad niyang tinawagan si Deputy Chief Prosecutor Kang Ho. Ngunit hindi niya ito makontak. Sinubukan din niyang tawagan si Daniel ngunit wala rin siyang natanggap na sagot. Malinaw na iniwan na si Butler Choi. Kasabay nito, labis na naguluhan si Kevin. Hindi niya maintindihan kung bakit pinuntahan ni Duhon si JV noong araw na yon. Posible kayang may nagbanta sa kanya upang gawin yon. Gayunpaman, nagkaroon sila ng panibagong clue. Sinundan ng hacker ang modelong babae na nakasama ni Kang Ho noong nakaraang gabi. Ginamit ng hacker ang lihim na kuha upang takutin siya. Matapos siyang tanungin, natuklasan nilang nakikipagkita si Jessica sa isang taong nakasave bilang 0 sa phone ni Butler Choi. Napagtanto ni Kevin na ginagamit si Jessica sa prostitusyon. Sigurado siyang ang lalaking madalas pumunta sa bahay niya ay ibang tao. Ngunit sino ang taong nakasave bilang 0? Biglang tumawag ang sekretarya mula sa dati niyang kumpanya kay Kevin. Lumalabas na dahil hindi makontak ni Butler Choi si Daniel, nagtungo siya mismo sa kumpanya upang manggulo. Labis na nagtaka si Kevin dahil malinaw na magkasabwat sina Butler Choi at Daniel. Dahil dito, mas lalo niyang pinaghinalaan ang dati niyang amo. Sa oras ding yon, tumawag si Natalie kay Kevin at ipinaalam na may isang kahina-hinalang larawan sa club room. Makikita sa larawang iyon ang isang lalaking pumapasok sa bahay ni Jessica. Nang matanggap ni Kevin ang balita, agad siyang nagtungo sa silid na iyon. Kakaiba ang sitwasyon dahil punang amoy ng sunog ang buong lugar. Hindi niya matagpuan ang larawang hinahanap niya. Ang natagpuan lamang niya ay isang larawan niya noong abogado pa siya. Nang kunin ni Kevin ang larawan upang tingnan ito, biglang umusok at nagliyab ang apoy. Malinaw na isa itong bitad. Paglabas niya, nakasalubong niya si Sarah. Pagkatapos nito, ikinuwento niya sa kanya ang buong nangyari. Naniniwala si Kevin na ang lahat ng ito ay kagagawan ng mga estudyante sa paaralan. Gayunpaman, ipinagtanggol pa rin ni Sarah ang mga estudyante. Nais pa niyang ibunyag sa lahat ang tunay na pagkakakilanlan ni Kevin, ngunit nakiusap siya na bigyan siya ng 10 araw. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin niya ang pumatay kay Jessica at ilalantad ang katotohanan. Samantala, nagpulong ang mga guro. Kinilala ng paaralan na si Duhon ay biktima ng karahasan sa paaralan. Mula noon, maaari na siyang bumalik sa klase. Sa kabilang banda, si Jason ang mapapatalsik, ngunit hindi ipinaliwanag ng vice principal ang dahilan. Pagpasok ni Duhon sa silid-aralan, agad siyang ininsulto ng mga kaibigan ni Jason. Ngunit dumating si Benjamin at pinalakas ang loob niya. Sinabi pa ni Benjamin na mula ngayon ay hindi na niya hahayaang may mang-api kay Duhon. Pagkatapos nito, nagkita sina Kevin at Duhon sa rooftop. Tinanong ni Kevin kung paano niya nakuha ang mamahaling sapatos na yon dahil tiyak na hindi niya ito binili gamit ang sarili niyang pera. Agad ding napagtanto ni Kevin na si Butler Choi ang nagbigay kay Duhon ng sapatos. Gusto niyang malaman kung ano ang sinabi ni Duhon noong araw na pinuntahan niya si JV, ngunit dahil nabunyag na ang lihim, nagmadaling umalis si Duhon.
Nagsimula namang maghinala ang grupo ni Benjamin kay Kevin. Nagulat sila na bagong lipat pa lamang ang guro, ngunit nagtatanong na agad siya tungkol kina Jessica at JV. Natakot si Benjamin na mabunyag ang mga masasamang ginawa nila, kaya gusto niyang panatilihin ng lahat ang distansya kay Kevin. Ngunit ayaw iyon ni Patrick dahil mayroon pa siyang kailangan mula kay Kevin. Samantala, pinuntahan ni Duhan si Sarah. Gusto niyang malaman ang kalagayan ni JV. Dahil dito, nagtungo si Sarah sa ospital, ngunit nalaman niyang isang buwan na palang nailipat si JV sa ibang lugar. Lumalabas na natakot si Kevin na kung mamamatay si JV, matatapos na rin ang paglilitis. Kaya inilipat niya ito sa ibang ospital. Doon sinabi ni Kevin kay Sarah na si Butler Choi ang tunay na utak ng lahat. Siya ang nagpadala kay Duhan sa detention center upang kausapin si JV. Kaya kailangan nilang malaman kung ano ang sinabi ni Duhan kay JV noong araw na yon. Ngunit naginala si Sarah na tinakot ni Kevin si Duhan upang mapilitan itong magsalita. Dahil dito, nagtalo silang dalawa. Muling iginiit ni Kevin na ilalantad niya ang buong katotohanan sa loob ng 10 araw. Sa kabilang banda, matagal nang lihim na gusto ni Patrick si Jessica. Ngunit hindi siya nito pinapansin. Dahil dito, palihim niya na lamang itong kinukunan ng larawan. Siya ang kumuha ng mga larawang nasa club room. Matapos mamatay si Jessica, nagsimula siyang magtanong sa sarili kung si JV nga ba talaga ang salarin. Nang malaman ni Patrick na ang law firm ng kanyang ama ang humawak sa kaso, pinilit niya ang abogado ng kumpanya na ipakita sa kanya ang case files. Ngunit nalaman ito ni Danielle. Pinayuhan niya ang anak na tigilan na ang labis na pagkahumaling kay Jessica. Iginiit pa niyang si JV ang tunay na salarin. Sa oras ding yon, natuklasan ni Patrick ang tunay na pagkakakilanlan ni Kevin. Ngunit hindi natakot si Kevin. Alam niyang hindi siya ilalantad ni Patrick dahil gusto rin itong malaman kung sino ang tunay na pumatay kay Jessica. Pagkatapos, sinabi rin ni Patrick kay Kevin na siya ang kumuha ng larawan ni Jessica kasama si Butler Choi. Hiniling ni Kevin na ibigay sa kanya ang larawang iyon dahil makatutulong iyon upang mailantad ang tunay na salarin. Ngunit tumanggi si Patrick. Sinabi ni Kevin na maaaring may kaugnayan si Danielle sa kaso. Hinala rin niya na ginamit si Jessica sa prostitusyon. Mas lalo nitong pinukaw ang interes ni Patrick. Samantala, dahil hindi tama ang pagbigkas ni Teacher Han sa French, tinukso siya ni Taylor. Nagmamatigas pa itong lumabas ng klase ng walang pahintulot. Sinubukan siyang pigilan ni Teacher Han, ngunit bastos siyang sinagot ni Taylor at pinagbantaan pa siyang patatanggalin sa trabaho. Nang magtalo at magtulakan silang dalawa, aksidenteng tumama sa sahig ang pulso ni Taylor. Nang malaman ito ng kanyang ina, agad itong nagtungo sa paaralan. Siya ay direktor ng isang pribadong cram school. Walang pag-aalinlangan niyang inutusan ang kanyang tauhan na sampalin si Teacher Han. Nang makita ito ni Sarah, ipinagtanggol niya ang kanyang kasamahan at sinabing pera lamang ang mahalaga sa kanila. Sa huli, si Kevin ang namagitan upang kumalma ang sitwasyon. Dahil sa malaking problemang ito, nadamay si Butler Choi. Nagpa siya ang direktor na hindi na siya mag-invest sa Hunam University. Dahil dito, labis na nabahala si Butler Choi. Ilang oras bago yon, nasa tabi ng kama ng kanyang ama si Butler Choi. Ang kanyang ama ang founder at chairman ng school foundation. Nang maospital ang ama ni Butler Choi dahil sa katandaan, ipinamana nito ang foundation sa kanyang nakatatandang kapatid habang si Butler Choi ay naging department head lamang. Mula pagkabata, hindi siya kailanman kinilala ng kanyang ama. Kaya sa pagkakataong ito, ipinangako niyang makukuha niya ang Hunam University sa harap mismo ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, lumuhod si Butler Choi at nagmakaawa sa direktor, ngunit hindi ito nagpaapekto. Dahil dito, tuluyan ng gumuho ang ambisyon niyang makuha ang Hunam University. Kinabukasan, ginanap ang solo recital ni Taylor. Sa panlabas, isa itong charity performance, ngunit sa katotohanan ay isang kasunduan ito upang mapanatili ang posisyon at kapangyarihan ng Parent Association. Nakapasok sina Kevin at ang hacker sa loob ng event sa pamamagitan ng GPS na ikinabit nila sa sasakyan ni Butler Choi, nalaman nilang papunta rin siya roon. Habang abala si Taylor sa pagtugtog ng piano, dumating si Butler Choi. Mabilis namang inilagay ng hacker ang listening device sa bulsa ng kanyang coat. Dahil masakit pa ang pulso ni Taylor, umalis siya sa gitna ng pagtitipon. Sa pagkakataong iyon, biglang pumasok si Butler Choi at gumawa ng gulo. Labis siyang hindi nasiyahan dahil iniwan siya ng mga VIP parent. Kaya isiniwalat niya ang masasamang ginawa ni Danielle. Nagalit si Danielle at inutusan siyang manahimik. Ngunit sinabi ni Butler Choi na mananahimik lamang siya kung utusan ni Danielle si Kang Ho na palayain ang president ng Hunam University mula sa kasong suhol. Hindi roon nagtapos ang kanyang hinihingi. Gusto rin niyang ipagpatuloy ng direktor ang investment sa Hunam University. Kasabay nito, dumating ang grupo ng mga prosecutor sa event plano nilang arestuhin si Butler Choi dahil sa paglustay sa pondo ng universidad. Nang makita ito ni Kevin, agad siyang humarang. Sa pamamagitan ng listening device na nakakabit kay Butler Choi, natuklasan niya na si Danielle ang nag-utos na isisi kay JV ang kaso ni Jessica. Sinabi ni Kevin kay Charlotte na si Butler Choi ang nagpilit kay Jessica na pumasok sa prostitusyon. Naniniwala rin siyang may taong nasa likod ni Butler Choi na nagmamanyobra sa lahat. Kaya kahit arestuhin nila si Butler Choi ngayon, mabilis din itong makakalaya. Ngunit mariing tinapak at sinira ni Charlotte ang listening device. Desidido siyang arestuhin si Butler Choi sa oras na yon. Ngunit biglang dumating si Sarah at pinigilan siya. Iginiit niyang si Butler Choi ang nagpilit kay JV na saktan ang sarili. Hindi raw magagawa ni JV na kitilin ang sariling buhay matapos mamatay ang kanyang kasintahan, kaya siguradong pinagbantaan siya ni Butler Choi.
Para mailantad ang katotohanang iyon, hindi muna dapat arestuhin ng mga prosecutor si Butler Choi. Ngunit sinabi ng tauhan ni Charlotte na kung hindi nila ito arestuhin ngayon, maaaring hindi na sila magkaroon ng pagkakataon. Agad namang inilabas ni Sarah ang isang USB. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya laban sa mga plano ni Butler Choi. Sa pamamagitan nito, maaari nila siyang arestuhin anumang oras. Lumalabas na bago pumunta si Sarah sa event, ibinigay sa kanya ni Teacher Han ang USB. Nasa loob nito ang lahat ng ebidensya ng PEMMIC ng school records. Ginawa iyon ni Teacher Han dahil pinagbantaan siya ni Butler Choi. Sa huli, nagpasya si Charlotte na sundin si Sarah. Kasabay nito, upang mapanatiling tahimik si Butler Choi, kailangang tanggalin ni Danielle ang president ng Hunam University. Dahil ayaw ng president na makulong, nakipagtulungan siya kay Charlotte at inamin ang lahat ng kasalanan ni Butler Choi. Samantala, kailangang ipagpatuloy ng direktor ang investment sa Hunam University. Kung hindi, ilalantad ni Butler Choi ang peking school records ng kanyang anak. Nagbanta rin si Butler Choi na kapag nagbago muli ang isip nila, sisiguraduhin niyang pare-pareho silang babagsak. Dahil naisakuin ni Teacher Han ang nangyari kay Taylor, nagpasya siyang magbitiw sa trabaho. Upang maipagpatuloy ang PEMMIC ng records ni Taylor, itinalaga ng Vice Principal si Kevin sa bagong posisyon. Ipinagkatiwala pa sa kanya ang pagiging homeroom teacher ng klase ni Taylor. Labis na nagulat si Natalie sa pangyayaring ito. Ikinuwento niya ito kay Benjamin. Dahil pinipigilan ni Kevin ang kanyang debut, nais niyang humingi ng tulong kay Benjamin. Ibinahagi rin ni Natalie na kakaiba ang ikinikilos ni Patrick kamakailan. Alam ito na iniimbestigahan ni Kevin sina JV at Jessica, ngunit hindi niya ito sinasabi sa kanila. Naghinala si Natalie na maaaring may pinaplano si Patrick kasama si Kevin. Samantala, pinuntahan ni Kevin si Patrick at sinabi sa kanya na si Danielle ang nag-utos na ibaon ang kaso ni Jessica. Ginawa rin nitong si JV ang tagasalo ng kasalanan. Nang marinig ito ni Patrick, labis siyang nagalit at hiniling kay Kevin na umalis. Ngunit paglabas nilang dalawa, hindi sinasadyang nakita sila ni Benjamin. Doon niya napagtanto na tama ang sinabi ni Natalie. Pagkatapos nito, nagsimula ang midterm exam sa math. Kinumpiska ang cellphone ng lahat ng estudyante. Sinamantala ni Kevin ang pagkakataon upang i-hack ang mga cellphone ng ilang kahina-hinalang estudyante. Bago yon, humingi na siya ng tulong sa hacker. Aabutin ng 10 minuto upang ma-hack ang isang cellphone at kailangan ni Kevin na ikonekta ang sarili niyang phone sa phone ng estudyante. Ang natitirang gawain ay ipinasa ni Kevin sa hacker na nasa bahay. Madaling na-hack ang unang dalawang cellphone, ngunit hindi ganoon kasimple ang cellphone ni Benjamin. Dahil matalino siya, mabilis niyang natapos ang pagsusulit bago ang lahat. Hiniling ni Benjamin na gamitin ang kanyang cellphone habang naghihintay. Sa kabilang panig, nang mabuksan ng hacker ang cellphone ni Benjamin, natuklasan niyang may larawan ni Jessica sa loob nito. Sinabi niya kay Kevin na huwag putulin ang koneksyon dahil mukhang may nahanap siyang mahalagang impormasyon. Ngunit sa oras na yon, lumapit na si Benjamin sa harap upang ipasa ang kanyang exam paper. Hiniling niya sa guro na ibalik ang kanyang cellphone. Dahil sumusunod si Benjamin sa patakaran ng paaralan, wala nang magawa si Kevin kundi ibalik ang cellphone ng estudyante. Ngunit napansin ni Benjamin na kakaibang mainit ang kanyang cellphone. Bukod pa roon, pinatay niya ito bago magsimula ang pagsusulit, kaya sigurado siyang ginamit ng guro ang kanyang phone ng palihim. Gayunpaman, dahil wala siyang ebidensya, nanahimik na lamang siya. Samantala, binisita ni Butler Choi ang kanyang ama. Dahil nakuha na niya ang Hunam University, tuwang-tuwa siyang nagpakita sa harap ng ama. Sa pagkakataong iyon, sa wakas ay kinilala siya ng kanyang ama at hindi niya nakalimutang tuyain ang kanyang nakatatandang kapatid. Matapos suriin ng hacker ang 3 cellphone ng mga estudyante, nakita niyang walang laman na mahalaga ang cellphone ni Patrick. Sa cellphone naman ni Duhan, may mga mensahe ito kay Butler Choi. Ngunit ang pinakanakapukaw ng pansin ay ang cellphone ni Benjamin. Natuklasan ng hacker na may isang API doon na may kakayahang mag-hack at mag-monitor ng cellphone ng ibang tao. Naging interesado si Kevin kung sino ang minamanmanan ni Benjamin. Ngunit upang malaman iyon, kailangan muna nilang i-recover ang data mula sa cellphone nito. Upang maghanap ng ebidensya sa kaso ni Jessica, nagtungo si Kevin sa lugar malapit sa bahay niya. Kinunan niya ng larawan ang lahat ng kamera sa likod ng gusali, habang ang hacker naman ang bahalang mag-hack ng mga ito. Sa oras ding iyon, muling ginulo ng mga gangster ang pamilya ni Jason. Biglang dumating si Benjamin. Nagkunwari siyang nanghihingi ng business card upang mahiram ang phone at agad niyang tinawagan ang pulis. Nang makita ito ng mga gangster, mabilis silang umalis. Labis na nagpasalamat si Jason sa ginawa ng kanyang kaibigan. Sinabi ni Benjamin na tutulungan niya si Jason na makabalik sa paaralan. Sa kabilang panig, dinala ni Sarah si Duhan sa kinaroroonan ni JV. Alam na niya ang tungkol sa pagpunta ni Duhan sa detention center upang kausapin si JV. Sinabi rin niya kay Duhan na ang pansamantalang guro na si Kevin ay ang abogado ni JV. Kaya gusto niyang ikwento ni Duhan kung ano ang nangyari sa pagkikita nila sa detention center at kung ano ang sinabi niya kay JV. Sa puntong iyon, hiniling ni Duhan na makausap ng mag-isa si JV. Habang nakatingin siya sa kaibigang nakahiga sa hospital bed, humingi siya ng tawad. Lumalabas na noong nagkita sila sa detention center, ipinakita ni Duhan kay JV ang larawan ni Jessica habang walang malay sa ospital. Sinabi niya na nakasalalay kay JV ang buhay ni Jessica. Labis na nagulat si JV nang marinig iyon. Biglang tinanong ni Duhan kung alam ba niya kung ano ang nangyari sa sirena sa dulo ng kwento. Sinabi niyang makikita sa kwentong iyon kung paano maililigtas si Jessica. Pagkatapos sabihin ang mga iyon, agad na umalis si Duhan.
Gayunpaman, napagtanto ni JV na tiyak na may nagpadala kay Dohon. Sa kasalukuyan, hindi mapigilan ni Dohon ang pag-iyak. Nagsisi siya at nagpa siya na ikwento ang lahat kay Sarah. Samantala, kumain sa labas si Patrick kasama ang kanyang ama. Noong araw na kinunan niya ng larawan si Jessica kasama si Butler Choi sa entertainment company, nakita rin niya kalaunan na pumunta roon ang kanyang ama. Nagtaka si Patrick kung bakit naroon ang kanyang ama. Sunod-sunod niyang tinanong ito tungkol kay Jessica. Doon niya napagtanto na matagal na pala siyang pinagsisinungalingan ng kanyang ama. Si Daniel naman ay nanatiling tahimik. Noon, tinangka ni Patrick na pilitin si Jessica, ngunit agad siyang sinampal nito. Inilabas ni Patrick ang mga palihim na kuhang larawan sa hotel at kinompronta si Jessica. Sinabi niya na kung ganoon niya kailangan ng pera, mas mabuting makipagkita na lamang siya sa kanya kaysa sa matandang lalaki. Ngunit sinabi ni Jessica na wala itong kinalaman kay Patrick. Pinagbantaan pa niya ito dahil sa palihim na pagkuha ng larawan sa kanya. Nang marinig iyon ni Patrick, nagsimula siyang magkaroon ng masamang balak. Gusto niyang lumikha ng isang lihim sa pagitan nilang dalawa. Ngunit bago pa may magawa si Patrick kay Jessica, biglang dumating si JV na parang multo. Sinugod niya si Patrick at paulit-ulit na sinuntok sa mukha. Huminto lamang ang lahat nang pigilan siya ni Jessica. Sa pagkakataong iyon, sinabi ni Patrick kay JV ang nangyari sa hotel at ipinakita pa ang larawan bilang ebidensya. Labis na nagulat si JV nang malaman ang katotohanan, ngunit nanatiling mayabang si Patrick. Pinagbantaan niya si JV na ipapadala siya ng kanyang ama sa Juvenile Detention Center. Alam ni JV na mapapatalsik siya sa paaralan, kaya muli niyang sinuntok si Patrick. Pagkatapos, binalaan ni Jessica si Patrick na kung may mangyari kay JV, kakasuhan niya ito dahil sa palihim na pagkuha ng video at tangkang pang-aabuso. Bumalik naman ang kwento kay Dohon. Matapos niyang ikwento kay Sarah ang nangyari sa detention center, gumaan ang kanyang pakiramdam. Lumalabas na binigyan siya ni Butler Choi ng mamahaling sapatos. Dinala pa siya nito sa isang restaurant upang ipakiusap na iparating niya ang mensahe kay JV. Nangako rin si Butler Choi na tutulungan si Dohon na makawala sa pang-api. Ngunit matapos pumunta ni Dohon sa detention center upang ihatid ang mensahe, naging labis siyang curious sa katapusan ng kwento ng sirena. Kaya nagpunta siya sa library upang alamin ito. Sa pamamagitan ng aklat, nalaman ni Dohon na isinakripisyo ng sirena ang kanyang sarili upang maging masaya ang prinsipe. Nang malaman iyon ni Dohon, labis siyang nabigla. Matapos ang ilang ulit na pagpunta ni Kevin sa opisina ni Butler Choi, napansin niyang may safe sa loob ng opisina. Sa loob nito ay may plano at cellphone. Naghinala si Kevin na ang plano ay maaaring listahan ng mga taong sangkot sa prostitution ring, habang ang cellphone naman ay ginagamit upang makipag-ugnayan sa mga kliyente. Malinaw na mahalagang clue ito, kaya nagpa siya sina Kevin at ang hacker na pasukin ang opisina ni Butler Choi. Kasabay nito, ninanamnam ni Butler Choi ang tamis ng kanyang tagumpay. Ngunit biglang dumating si Patrick na may dalang baseball bat. Sinisi niya si Butler Choi sa pagkamatay ni Jessica, ngunit itinanggi ni Butler Choi ang lahat ng responsibilidad. Kinutya pa niya si Patrick. Sinabi ni Butler Choi na dahil sa palihim na pagkuha ni Patrick ng larawan kay Jessica, napilitan ang kanyang ama na lumuhod at magmakaawa upang hindi madungisan ang school records ng anak. Nang marinig ito ni Patrick, hindi na niya napigilan ang galit. Gusto niyang patayin si Butler Choi sa mismong lugar na yon. Ngunit hindi madaling talunin si Butler Choi. Matapos niyang pabagsakin si Patrick, paulit-ulit niya itong sinipa at pinalayas. Naiwan si Patrick na punang galit at sama ng loob. Ang sumunod na pangyayari ay mas nakakatakot kaysa sa inaasahan. Nang pasukin ni Kevin at ng hacker ang opisina ni Butler Choi, laking gulat nila nang makita nilang nakabigti ito. May suicide note rin sa pinangyarihan, at nakasulat doon ang paghingi ng tawad ni Butler Choi sa kanyang ama. Gayunpaman, mabilis na binuksan ni Kevin at ng hacker ang safe, ngunit wala roon ang plano at cellphone. Hinanap nila ito sa mga damit ng bangkay. Doon napagtanto ni Kevin na hindi nagpakamatay si Butler Choi, kundi pinaslang siya. Ngunit kung tatawag sila ng pulis, sila ang magiging pangunahing suspect. Kaya nagmadali silang punasan ang kanilang mga fingerprint at agad na umalis sa lugar. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Ibinalot sa bag ang bangkay ni Butler Choi at dinala ito palayo. Dahil may natagpo ang suicide note ang pulisya sa pinangyarihan, inakala nilang isa itong pagpapakamatay. Dahil dito, nabahala ang grupo ni Benjamin, lalo na nang paghinalaan ni Natalie na si Daniel ang pumatay kay Butler Choi. Nang marinig iyon ni Patrick, agad siyang tumayo at balak sanang saktan si Natalie, ngunit pinigilan siya ni Benjamin. Sa sandaling iyon, nagtaka si Benjamin kung bakit itinago ni Patrick na si Kevin ay isang abogado. Mas lalo nitong ikinabahala ang lahat. Sa huli, nagsalita si Benjamin at inutusan ang buong grupo na sundin siya. Tungkol naman kay Kevin, sinabi niyang siya mismo ang hahawak dito. Pinagbawalan din niya si Patrick na maglihim pa ng kahit ano. Ang pagkamatay ni Butler Choi ay ikinabahala rin ng mga magulang. Sunod-sunod silang tumawag sa paaralan. Dahil dito, pinayagan ng vice principal na magpahinga muna ang mga estudyante hanggang sa susunod na linggo. Kapag humupa na ang sitwasyon, saka sila muling papasok. Nagbanta rin siya na sinumang magpakalat ng walang basehang balita online ay matatanggal. Isang reporter ang nakipagkita sa Chief of Police. Sinabi niyang nais niyang magsulat ng artikulo tungkol sa kaso ni Butler Choi, ngunit agad siyang pinigilan ng Chief of Police. Hinamon pa siya nitong subukan kung kaya niyang ilathala yon. Malinaw na may kakaiba sa pulis na yon, ngunit hindi madaling sumuko ang reporter. Pumunta siya sa gate ng paaralan upang magtanong, ngunit agad siyang itinaboy ng vice principal. Doon nakaisip ng plano si Natalie.
Gusto niyang mapaalis si Kevin sa paaralan, kaya balak niyang ipabunyag sa reporter ang tunay nitong pagkakakilanlan. Ngunit bago pa siya makapagsalita, nahuli siya ni Benjamin. Dahil dito, natapos agad ang kanyang plano. Pinagbantaan pa siya ni Benjamin na kung mag-isip pa siya ng ganoon, ilalantad niya ang ginawa niyang pang-aapi kay Jessica. Ngunit kung susunod siya ng maayos, siya na mismo ang gagawa ng paraan upang maalis si Kevin para sa kanya. Sa oras ding iyon, nalaman ni Taylor na abogado si Kevin, kaya sinabi niyang hindi na niya kailangan ang guro para bantayan ang kanyang school records. Sa puntong iyon, napagtanto ni Kevin na dahil nagselo si Taylor sa relasyon ni Benjamin at Jessica, brutal niyang binuli si Jessica. Kaya nais malaman ni Kevin kung nasaan si Taylor at ano ang ginagawa niya noong araw na pinatay si Jessica. Ngunit hindi sumagot si Taylor at iginiit lamang na hindi na niya kailangan si Kevin upang pamahalaan ang kanyang records. Hindi nagtagal, ginanap ang press conference tungkol sa kaso ni Butler Choi. Ipinahayag ng pulisya na isa itong pagpapakamatay, kaya hindi na sila magsasagawa ng karagdagang investigasyon at isasara na ang kaso. Gayunpaman, dahil napakaraming misteryong bumabalot sa kaso, nagpasya sina Charlotte at Kevin na muling buksan ito. Ang taong may pinakamalakas na motibo ay ang ama ni Benjamin, ang mambabatas na makikinabang sa pagbili ng Hunam University. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng bagong clue si Kevin. Natuklasan ng hacker ang isang kamera na may kuhang video isang linggo bago nangyari ang krimen. Makikita roon si Benjamin na sumasakay ng taxi papunta sa bahay ni Jessica. Biglang may tumawag kay Kevin. Ang tumatawag ay ang babaeng estudyante na minsan niyang iniligtas mula kay Jason. Pinuntahan siya ni Kevin sa broadcasting room. Hindi niya alam kung ano ang nais nitong sabihin, ngunit bigla itong humingi ng tawad sa kanya at sinadyang punitin ang sarili nitong uniforme. Nang lumapit si Kevin, sumigaw ang babae na parang takot at agad na tumakbo palabas. Nakuha nito ang atensyon ng lahat ng estudyante sa paaralan. Nagsimulang maghinala ang lahat na tinangka ni Kevin na abusuhin ang babaeng estudyante. Lalong pinalaki ni Natalie ang issue at sinabi pang dapat silang tumawag ng pulis. Nang marinig ito ni Sarah, hindi siya nanahimik. Sa harap ng lahat, inilantad niya ang ginawa ni Natalie kay Jessica. Sinabi rin niyang si Natalie ang admin ng student portal at siya ang nagpakalat ng masasamang chismis tungkol sa paaralan. Dahil dito, napatahimik si Natalie. Pagkatapos, hiniling ni Kevin sa babaeng estudyante na sabihin ang totoo at sinabi niyang patatawarin niya ito sa ginawa nito. Nang marinig iyon ng babae, inamin niya ang katotohanan. Sinabi niyang si Jason ang pumilit sa kanya na gawin yon. Ikinuwento rin niya na nabayaran na niya ang lahat ng utang niya kay Jason, ngunit gumawa pa rin ito ng hindi makatarungang interes at sinundan pa siya hanggang sa kanilang bahay upang singilin. Dahil sa matinding takot, napilitan siyang sundin ang utos nito. Samantala, na-recover na ang data mula sa cellphone ni Benjamin. Hindi inaasahang ang monitoring API na ginagamit niya ay para pala subaybayan ang sarili niyang ama. Nalaman din ni Kevin na tuwing Biyernes ay madalas magpadala ng mensahe si Butler Choi sa ama ni Benjamin. Ang araw ng pagkamatay ni Jessica ay Biyernes din, kaya kailangang malaman ni Kevin kung nasaan ang ama ni Benjamin at kung ano ang ginagawa nito noong araw na iyon. Mula rito, napagtanto ni Kevin na ang si Zero na nakasave sa phone ni Butler Choi ay ang ama ni Benjamin. Kasabay nito, pinuntahan ni Sarah si Jason, ngunit nadatnan niya itong binubugbog ng mga gangster sa ulo. Kinumpronta niya ito tungkol sa ginawa nito sa babaeng estudyante, ngunit sinabi lamang ni Jason na kung umutang ang babae, kailangan nitong magbayad. Sinabi rin niya na sa susunod na linggo ay babalik siya sa paaralan dahil nangako si Benjamin na tutulungan siya. Pinayuhan ni Jason si Sarah na huwag makialam sa problema ng iba dahil baka mapahamak din siya ni Benjamin tulad ng nangyari kay Kevin. Lumalabas na matapos itaboy ni Benjamin ang mga gangster para kay Jason, ipinangako niyang tutulungan itong makabalik sa paaralan. Ngunit kapalit nito, kailangan ni Jason na sirain ang reputasyon ni Kevin. Kasabay nito, nakipagkita si Benjamin sa vice principal. Hiniling niya rito na kumpirmahin ang pagiging kwalipikado ni Kevin bilang guro. Dahil VIP student si Benjamin sa paaralan, agad na tinanggap ng vice principal ang kanyang kahilingan. Paglabas ni Benjamin, nakita niya si Kevin na papalapit. Binigyan niya ang guro ng isang pagkakataon. Kung marunong daw itong makiramdam, dapat itong manahimik at umalis na. Ngunit hindi rin nagpatalo si Kevin. Binigyan niya si Benjamin ng huling pagkakataon. Kung may nagawa itong krimen, dapat itong umamin ng tapat upang mabigyan ng konsiderasyon. Hindi sumagot si Benjamin. Ipinaalala lamang niya kay Kevin na tandaan ng mabuti ang pagkakataong ibinigay niya. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Kevin si Patrick at sinabi sa kanya na hindi ang ama ni Benjamin ang may relasyon kay Jessica, kundi si Benjamin. Siya ang nagtatago ng katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Jessica. Kung nais ni Patrick na malaman kung sino ang tunay na salarin, kailangan niyang alamin kung ano ang itinatago ni Benjamin. Samantala, nagtungo si Sarah sa orphanage. Ipinakita ng madre sa kanya ang diary ni Jessica. Lumalabas na mula pa noong bata si Jessica, palagi na siyang inaapi ng iba. Ngunit laging nariyan si JV upang protektahan siya. Magkasama silang nagtutulungan at ang samahan nila ay kasing lalim ng unang pag-ibig. Pangarap ni Jessica na makapag-aral sa universidad at magtagumpay. Kapag nangyari iyon, gagawin niya raw na personal driver si JV. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay alaala na lamang. Sa oras na iyon, napansin ng grupo ni Kevin ang kakaibang pagkakapareho ng dalawang kaso. Ang kaso ni Butler Choi ay pinalabas na pagpapakamatay, habang sa kaso ni Jessica, tanging fingerprints lamang ni JV ang natagpuan sa pinangyarihan. Kung ang ama ni Benjamin ang salarin, tiyak na may tumulong sa kanya.
Dahil dito, pinuntahan ni Charlotte at Kevin ang forensic investigator ng kaso ni Jessica. Noong panahong iyon, siya lamang ang nasa crime scene. Gayunpaman, may pagkakataong umalis siya sa kanyang pwesto, ngunit hindi niya iyon ginawa sa sarili niyang desisyon. Sumunod lamang siya sa utos ng Chief of Police. Bukod pa roon, ang Chief of Police din ang nag-imbestiga sa dalawang kaso. Nagtaka sina Kevin at Charlotte kung bakit binago ng Chief of Police ang crime scene. Marahil ay may natanggap itong kapalit mula sa ama ni Benjamin. Gayunpaman, mas naging malinaw na ang kaso. Biglang may motorsiklong dumaan sa tabi ni Kevin. Hinampas ng taong sakay nito si Charlotte sa ulo gamit ang bakal na pamalo. Nang makita iyon ni Kevin, labis siyang natakot. Gusto niya itong habulin, ngunit huli na ang lahat. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon. Ang ama ni Benjamin pala ang nag-utos sa Chief of Police na gawin yon. Mabuti na lamang at naging matagumpay ang operasyon ni Charlotte. Dahil sa pangyayaring ito, lalo pang napatunayan ni Kevin kung sino ang nasa likod ng lahat. Sinundan ng hacker ang Chief of Police at natuklasan niyang may anak itong babae na nag-aaral pa sa elementarya. May congenital heart disease ang bata, at ang ama ni Benjamin ang gumastos sa pagpapagamot nito sa loob ng 7 taon. Marahil iyon ang dahilan kung bakit ganoon na lamang katapat ang Chief of Police sa ama ni Benjamin. Gusto ni Kevin na gantihan ang ama ni Benjamin, kaya nagpasya siyang gamitin ang media. Ipapalabas nila sa publiko ang lahat ng katotohanang natuklasan sa investigasyon. Hihingi sila ng tulong kay Reporter V, ang reporter na dating nag-aabang sa gate ng paaralan upang makakuha ng balita. Hindi nagtagal, lumabas online ang artikulo tungkol sa kaso ni Butler Choi. Dahil dito, sumakit ang ulo ni Daniel at ni Kang Ho. Inutusan nila si Reporter V na tanggalin ang artikulo, ngunit hindi ito madaling sumunod. Sinabi ni Reporter V na simula pa lamang iyon, at kung gusto ni Daniel, maaari niya siyang idemanda o iparesto. Hindi roon natapos ang lahat. Dinala ni Sarah at Teacher Han kay Reporter V ang USB na naglalaman ng kumpletong listahan ng mga estudyanteng may peking school records. Gayunpaman, kung malalantad ang impormasyong ito, madadamay silang dalawa dahil sila ang nagbigay ng impormasyon. Kahit ganoon, handa si Teacher Han na harapin ang sitwasyon. Para sa kanya, oras na rin upang pagbayaran ang mga nagawa niya. Tunay nga, habang namimili sina Taylor at ang kanyang ina, nakita nila ang isang live news report. Inilantad ni Reporter V ang mga estudyanteng may peking school records. Labis na nagulat sina Taylor at ang kanyang ina nang malaman ito. Pagdating ni Taylor sa paaralan, iba na ang tingin ng lahat sa kanya. Dati, gustong-gusto siya ng mga kaklase, ngunit ngayon ay hinahamak na siya ng buong paaralan. Hindi niya inasahan ang biglang pagbago ng sitwasyon. Ngunit tumayo si Benjamin upang ipagtanggol siya. Sinabi niyang walang basihan ang mga impormasyong iyon. Kasabay nito, tumawag ang ama ni Benjamin kay Kevin. Nagkita sila sa opisina nito. Nang harapin ni Kevin ang taong nagtanggal sa kanya, nanatili siyang walang pakialam. Nangako si Daniel na tutulungan siyang maibalik ang kanyang lisensya bilang abogado. Ngunit kapalit nito, kailangan ng kalimutan ni Kevin ang lahat tungkol sa kaso ni Jessica. Mariing tumanggi si Kevin. Pinayuhan siya ni Daniel na gumawa ng matalinong desisyon. Tinanong siya kung ang layunin ba niya ay maghiganti o bumalik bilang abogado. Tila nayanig si Kevin sa mga salitang iyon. Pagkatapos nito, pinuntahan ni Kevin si Taylor. Dinala niya ito sa likod ng bahay ni Jessica at ipinakita ang video ni Benjamin na minsang pumunta roon. Nangyari iyon 1 linggo bago mamatay si Jessica. Dahil dito, bahagyang naguluhan si Taylor. Alam ni Taylor na pinaghihinalaan ni Kevin ang kanyang kasintahan bilang salarin, ngunit iginiit niyang hindi pinatay ni Benjamin si Jessica. Noong araw ng krimen, kasama niya si Benjamin na nanonood ng scene. Ngunit itinago niya ang katotohanang may sandaling umalis si Benjamin sa sinehan. Sa oras din yon, ipinaalam ng ospital na nagkamalay na si JV. Pinayuhan ni Kevin si Taylor na huwag masyadong magtiwala sa kanyang kasintahan. Pagkasabi nito, mabilis siyang nagtungo sa ospital. Ngunit nauna nang dumating doon ang Chief of Police. Sinabi nitong may gusto siyang itanong kay JV tungkol sa kaso ni Jessica. Nang umakyat silang dalawa sa rooftop upang mag-usap, palihim na inilabas ng Chief of Police ang kanyang baril. Bago pa niya mahila ang gatilyo, biglang lumitaw si Benjamin. Dahil dito, naputol ang tangkang pagpatay kay JV. Hiniling ng Chief of Police kay Benjamin na lumayo muna dahil kailangan nilang mag-usap ng pribado ni JV. Ngunit agad nang napansin ni Benjamin ang kanyang balak, kaya direkta niyang tinanong kung iniisip ba nitong kapag pinatay si JV, tulad ng ginawa kay Butler Choi, matatapos na ang lahat. Labis na nagulat ang Chief of Police sa tanong na yon. Pinayuhan siya ni Benjamin na umalis na at siya na ang bahala sa bagay na yon. Pagkatapos nito, sinabi ni Benjamin kay JV na pumanaw na si Jessica. Nang malaman ito ni JV, para siyang sinaksak ng libong kutsilyo sa puso. Sa oras din yon, dumating si Kevin sa rooftop. Naghinala siyang tinatakot ni Benjamin si JV. Galit na galit siya, ngunit itinaboy siya ni JV at sinabing umalis siya sa buhay nito. Kung hindi, papatayin niya si Kevin. Pagkasabi nito, itinulak ni Benjamin ang wheelchair ni JV palayo. Ilang oras bago yon, minanipula ni Benjamin ang isip ni JV. Sinabi niya na si Kevin ang nagpakalat ng masamang balita tungkol kay Jessica. Upang maiwasang husgahan ng ibang tao si Jessica, iminungkahi ni Benjamin kay JV na baguhin ang kanyang pahayag at sabihing nakita niya si Butler Choi sa crime scene. Sa ganitong paraan, matatapos na ang lahat. Dahil patay na si Butler Choi, ang publiko ay magtutuon lamang sa mga kasalanan nito at mapoprotektahan si Jessica mula sa mga batikos. Dahil dito, pumayag si JV sa mungkahi ni Benjamin. Pagkatapos nito, umuwi si Benjamin upang kausapin ang kanyang ama.
Kahit alam ng ama ni Benjamin na pinigilan ng anak ang chief of police na patayin si JV, hindi niya ito binanggit. Pinayuhan lamang niya ang anak na huwag gumawa ng katangahan. Ngunit sinabi ni Benjamin na ang mismong ama niya ang gumagawa ng mga katangahan. Lumalabas na napansin ni Benjamin na madalas pumunta ang kanyang ama sa bahay ni Jessica. Upang protektahan ang reputasyon ng kanyang ama at ang malinis niyang imahe sa paaralan, gumawa si Benjamin ng paraan upang ibaon ang kaso ni Jessica. Dahil nagkamalay na si JV, magpapatuloy na ang paglilitis. Kaya inutusan ni Kang Ho ang kanyang tauhan na humiling ng pinakamataas na sentensya laban kay JV. Kung hindi, ang prosekusyon ang mananagot sa tangkang pagpapakamatay nito. Kasabay nito, ikinuwento ni Taylor kay Benjamin ang pagtatanong ni Kevin sa kanya. Ngunit sinabi rin niyang hindi niya sinabi kay Kevin ang tungkol sa pag-alis ni Benjamin sa sinihan noong araw na yon. Nang marinig ito ni Benjamin, nagbago ang kanyang ekspresyon. Tila may naiisip siyang plano. Samantala, natuklasan ng vice principal na peke ang teaching certificate ni Kevin. Pinayuhan niya itong kung marunong siyang makiramdam, dapat siyang tahimik na umalis at hindi na siya isusumbong. Ngunit sinabi ni Kevin na hindi niya gusto ang ganoong paraan. Lumalabas na may ebidensya siya laban sa vice principal kaugnay ng sexual harassment. Dahil dito, wala itong nagawa kundi magalit. Samantala, binago ni JV ang kanyang pahayag sa pulisya. Iginiit niyang nakita niya si Butler Choi sa crime scene at mabilis itong tumakas sa likod na pinto. Mabilis na kumalat ang balitang ito. Nang malaman ito ni Kevin, labis siyang nagulat at agad na nagtungo sa ospital. Tinanong niya si JV kung talagang nakita niya si Butler Choi sa pinangyarihan o isa lamang itong kasinungalingan. Ngunit nagalit pa rin si JV at pinalayas siya. Hindi rin ito nakalimutang pagbantaan si Kevin. Gayunpaman, hindi sumuko si Kevin. Bumalik siya kay Danielle. May recording siya ng pag-uusap ni Danielle at ni Butler Choi noong recital party ni Taylor. Ginamit niya ito upang takutin si Danielle. Napilitan itong ibalik ang lisensya ni Kevin bilang abogado. Bukod pa rito, hiniling din ni Kevin na ipagpatuloy ng Songa Law Firm ang kaso ni Jessica. Dahil natatakot si Danielle na mabunyag ang recording, napilitan siyang pumayag. Nang malaman ito ng hacker, labis siyang natuwa. Ngunit si Kevin ay hindi nakaramdam ng anumang saya. Kahit nabawi na ni Kevin ang kanyang lisensya bilang abogado, hindi na siya kinuha ni JV bilang tagapagtanggol. Tila napaghandaan na ito ni Benjamin. Kung maitatago niya ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Butler Choi, magiging ligtas ang kanyang ama. Ngunit kung matuklasang nagsinungaling si JV sa kanyang pahayag, si JV lamang ang malalagay sa gulo. Sa kahit anong mangyari, hindi maaapektuhan si Benjamin. Isa nga itong matalinong plano. Upang labanan si Benjamin, kailangang malaman ng grupo ni Kevin kung ano ang itinatago ni JV at kung totoo nga ba ang alibi ni Benjamin noong gabing pinatay si Jessica. Ngunit sa oras na yon, labis na naguguluhan ang hacker. Malinaw na ang layunin ni Kevin ay mabawi ang kanyang lisensya bilang abogado at ipagtanggol si JV upang mapawalang sala ito. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa nilang mag-imbestiga ng ganoon kalalim. Para kay Kevin, kailangan niyang mahanap ang tunay na salarin. Hindi niya maaaring hayaang gumawa ng krimen ang taong iyon at makatakas sa parusa. Matapos mabunyag ang pamilya ni Taylor ng kanyang school records, tuluyan ng nalantad ang kanyang pagkatao. Nangyari ang lahat dahil ibinunyag ni Natalie kay Kevin ang ginawa niyang pang-aapi kay Jessica. Dahil dito, nagtalo ang dalawang babae. Sa sobrang galit ni Natalie, nagpatulong siya upang ipakalat online ang personal na impormasyon ni Taylor. Sunod-sunod na tumawag ang mga hindi kilalang tao upang guluhin siya. Pagpasok niya sa paaralan, hinamak siya ng kanyang mga kaklase kaya hindi na niya ito kinaya. Gayunpaman, sinubukan siyang aliwin ni Benjamin. Sinabi niyang pagkatapos nilang magtapos, sabay silang mag-aaral sa ibang bansa. Sa panahong iyon, wala nang manggugulo sa kanila. Samantala, binisita ni Sarah si JV. Ipinakita niya rito ang diary ni Jessica at sinabing marami itong isinulat tungkol sa kanya. Habang binabasa ni JV ang mga salita sa diary, tila bumalik sa kanyang alaala ang nakaraan. Habang patuloy siyang nagbabasa, lalo siyang nasasaktan. Noon, inampon si Jessica ng isang pamilya, ngunit nang magkaroon sila ng sariling anak, muli siyang iniwan. Upang kumita para sa pag-aaral at pang-araw-araw na buhay, napilitan siyang magtrabaho sa iba't ibang mabibigat na trabaho. Sa kabilang banda, nalaman ni Benjamin na napansin ni Taylor ang pag-alis niya sa sinihan noong araw na pinatay si Jessica. Natakot siyang mabunyag ang impormasyong iyon at mailantad ang kanyang krimen. Siya mismo ang pumatay kay Jessica, kaya niloko niya ang kanyang kasintahan at dinala ito sa rooftop ng isang mataas na gusali. Walang awa niyang itinulak pababa si Taylor upang protektahan ang reputasyon ng kanyang ama at ang malinis niyang imahe. Handa siyang isakripisyo maging ang sarili niyang kasintahan. Tunay ngang nawala na ang kanyang pagkatao. Kasabay nito, pinuntahan ni Kevin ang sinihan kung saan nanood sina Benjamin at Taylor. Dahil umaabot sa halos 2 oras ang isang pelikula, sapat ang oras ni Benjamin upang gawin ang krimen at bumalik. Ngunit upang mapatunayan na siya ang salarin, kailangan ni Kevin ang testimonya ni Taylor. Hindi niya alam na tuluyan nang namatay si Taylor. Nang malaman ng ina ni Taylor ang nangyari, labis siyang umiyak. Napagtanto rin ni Kevin na siguradong pinatay ni Benjamin si Taylor upang patahimikin ang saksi. Hindi niya inakalang ganoon ito kalupit. Ngunit sinisipa ni Benjamin si Kevin. Sinabi niyang kung hindi ito nagturo sa paaralang iyon, tahimik sana ang buhay ng lahat. Nang marinig iyon ni Kevin, sinuntok niya si Benjamin sa mukha. Gusto niyang bugbugin ang mamamatay taong ito, ngunit pinigilan siya ng pulis.
Matapos makausap ni Kevin ang dalawang pulis, labis siyang nagulat nang malaman niyang pinatay ni Benjamin ang sarili niyang kasintahan, ngunit pinalabas niya itong pagpapakamatay dahil sa matinding pressure. Samantala, si Benjamin ay kumilos na parang walang nangyari. Nagdala pa siya ng bulaklak at inilagay ito sa mesa ni Taylor. Sa oras din yon, nagdala si Sarah ng isang kahon para kay JV. Nasa loob nito ang mga impormasyon at ebidensyang nakuha ni Kevin habang walang malay si JV. Nang malaman ni JV na galing iyon kay Kevin, galit niyang itinapon ang lahat. Ngunit pinayuhan siya ni Sarah na huwag umiwas. Dapat niya muna itong tingnan bago gumawa ng desisyon. Sa huli, nakinig si JV. Nasa loob ng kahon ang kumpletong impormasyon tungkol sa kaso ni Jessica. May larawan din doon ni Benjamin sa lugar kung saan nakatira si Jessica. Labis na nagulat si JV. Ikinuwento rin ni Kevin sa kanya ang mga kulang pang detalye. Matapos malaman ni JV ang nakakatakot na katotohanan, labis siyang nagalit. Nagpasya siyang ilantad ang lahat. Gusto niyang managot ang masasamang tao sa kanilang ginawa. Kasabay nito, ipinatawag si Dohon sa istasyon ng pulis upang tanungin. Gusto ng pulisya na malaman kung ano ang sinabi niya kay JV sa detention center. Dahil napagbilinan na siya ni Benjamin, ikinuwento niya sa pulis ang tungkol sa sirena. Ngunit nagsinungaling si Dohon at sinabing hindi niya alam na sa huli ay winakasan ng sirena ang sariling buhay. Dahil ang kumukuha ng pahayag ay ang chief of police, naging madali at maayos ang lahat. Sa oras na yon, ibinahagi ni JV kina Kevin at Sarah ang nangyari noon. Matapos kumalat sa student portal ang larawan ni Jessica at Butler Choi, nagsimulang pag-usapan ng lahat si Jessica. Lalo pa siyang pinahirapan ni Natalie at Taylor. Dahil labis na nag-alala si JV, pinuntahan niya ang bahay ni Jessica. Doon niya nakita ang lalaking lihim na nakikipagkita kay Jessica at ang lalaking iyon ay ang ama ni Benjamin. Mula roon, napagtanto ni JV na may mabigat na pinagdaraanan si Jessica, kaya kinompronta niya ito. Gusto ni JV na tuparin ni Jessica ang pangakong ginawa nila noon. Dahil dito, naisip ni Jessica ang isang paraan upang makalaya. Kinabukasan, ipinadala niya kay JV ang isang liham upang dalhin sa orphanage. Para kay Jessica, iyon ang bagay na magpoprotekta sa kanya. Matapos maihatid ni JV ang liham, bumalik siya sa bahay ni Jessica. Ngunit nadatnan niya itong nakahandusay sa lawa ng dugo. Bago pa niya maintindihan ang nangyari, dumating ang pulis at inaresto siya. Sa wakas, nabunyag na ang katotohanan tungkol sa kaso. Ibinahagi rin ni JV na si Benjamin ang nag-udyok sa kanya na baguhin ang kanyang pahayag. Sinabi nitong kung babaguhin ni JV ang kanyang pahayag, hindi na husgahan ng ibang tao si Jessica. Ngunit kakaiba ang isang bagay. Paano nalaman ni Benjamin na may likod na pinto ang bahay ni Jessica? Ipinapakita nito na siya nga ang salarin. Ngayon, paano nila siya mapapanagot sa batas? Sa oras na yon, nagparehistro ang ama ni Benjamin bilang kandidato sa pagkapangulo. Marami siyang natanggap na suporta at atensyon mula sa publiko. Ang kanyang kalaban ay si Congressman Park, na mula pa lamang sa simula ay minamaliit na siya. Gayunpaman, hindi nagpakita ng kahinaan ang ama ni Benjamin. Sinabi niyang umaasa siyang magiging patas ang kanilang laban at hindi nila kailangang gumamit ng maruruming paraan laban sa isa't isa. Habang pauwi ang ama ni Benjamin, tumawag sa kanya si Kevin. Binanggit niya ang tungkol kay Jessica upang maalala ito ng ama ni Benjamin. Sinabi ni Kevin na nais niyang makipagkita sa kanya at sasabihin niya kung sino ang tunay na salarin. Nang marinig iyon ng ama ni Benjamin, agad niyang ipinadala ang lokasyon. Ngunit mabilis itong nalaman ni Benjamin dahil may inilagay siyang monitoring app upang subaybayan ang phone ng kanyang ama. Dumating si Kevin sa kinaroroonan ng ama ni Benjamin. Labis na interesado ang politiko na malaman kung sino ang salarin. Ngunit sinabi ni Kevin na minamanmanan siya ng sarili niyang anak sa pamamagitan ng monitoring app. Gaya ng inaasahan, dumating si Benjamin. Hindi niya inakalang alam ni Kevin ang tungkol sa monitoring app. Doon, walang pag-aalinlangang sinabi ni Kevin na si Benjamin ang pumatay kay Jessica. Inilantad din niya na ang ama ni Benjamin ang nag-utos na patayin si Butler Choi at siya rin ang nag-utos na saktan si Charlotte hanggang sa maospital ito. Pagkasabi nito, umalis si Kevin. Hinayaan niyang harapin ng mag-amang may sala ang isa't isa. Hindi makapaniwala ang ama ni Benjamin na pumatay ang kanyang anak. Ngunit iginiit ni Benjamin na kung hindi niya ginawa iyon, mabubunyag ang balitang may isang politiko na nakikipagkita sa isang estudyante mula sa paaralan ng kanyang anak. Kapag nangyari iyon, mawawala ang pagkakataon ng ama ni Benjamin na maging pangulo ng South Korea. Malinaw na ginawa ni Benjamin ang lahat para sa kinabukasan ng kanyang ama at ng sarili niya. Sa huli, walang ipinagkaiba ang ama ni Benjamin sa kanyang anak. Pinapatay niya si Butler Choi para sa sarili niyang kapakanan. Kaya hindi ito ang oras para mag-away silang dalawa. Kailangan nilang humanap ng paraan upang pigilan si Kevin bago pa tuluyang lumala ang lahat. Kasabay nito, ginanap ang press conference upang ilantad ang katotohanan tungkol sa kaso ni Jessica. Ipinaliwanag ni Kevin sa lahat na pinalabas lamang ang kasong iyon upang isisi kay JV. Ang taong nasa likod ng lahat ay ang ama ni Benjamin. Hindi nagdalawang isip si Kevin na ibunyag ang masasamang krimen nito. Nagkagulo ang mga reporter sa balitang iyon at mabilis itong naging mainit na usapin sa publiko. Nakipagtulungan pa si Kevin kay Congressman Park. Nangako siyang tutulungan niya itong maging presidente. Habang binabatikos ng publiko ang ama ni Benjamin, nagsalita si Congressman Park at humingi ng tawad sa lahat tungkol sa ginawa nito. Sinabi niyang ang isang masamang taong tulad ng ama ni Benjamin ay hindi maaaring maging presidente, kaya tiyak na mapupunta kay Congressman Park ang resulta ng halalan. Ngunit hindi tinanggap ng ama ni Benjamin ang pagkatalo.
Agad siyang nagsagawa ng sariling press conference at iginiit na nagpakalat si Kevin ng maling impormasyon. Sinabi niyang ipagpapatuloy niya ang primary election hanggang sa huli. Bukod dito, kakasuhan niya si Attorney Kevin ng paninirang puri. Samantala, matapos pumunta ni Sarah sa orphanage, natagpuan niya ang liham na ipinadala noon ni Jessica sa pamamagitan ni JV. Sa loob ng liham ay may diary na naglalaman ng lahat ng pangyayari mula nang umalis si Jessica sa orphanage hanggang sa araw na sinapit niya ang trahedya. Kung nais ng grupo ni Kevin na pabagsakin ang ama ni Benjamin, kailangan nilang ilantad sa publiko ang nilalaman ng diary na iyon. Sa tulong ng mga reporter, ibinahagi ni JV sa lahat ang buong nangyari sa crime scene. Sa pamamagitan ng diary ni Jessica, ibinunyag ni JV na linggo-linggo ay pumupunta ang ama ni Benjamin sa bahay ni Jessica. Sa huli, naisiparating ni JV na bago husgahan ng mga tao ang biktima, dapat muna silang mag-isip ng mabuti. Si Jessica ay isang biktimang ginamit ni Butler Choi at ng ama ni Benjamin. Kahit nakagawa siya ng maling desisyon, ibinuwis niya ang kanyang buhay habang sinusubukang itama ang kanyang pagkakamali. Nang mabunyag ang katotohanan, napuno ng mga reporter ang gate ng paaralan. Pinalibutan nila si Benjamin na parang isang sikat na tao. Lalo lamang itong ikinainis niya. Samantala, patuloy pa ring ipinagtatanggol ng ama ni Benjamin ang kanyang sarili. Hindi rin nanahimik si Kevin. Muli siyang nagsagawa ng press conference upang akusahan ang ama ni Benjamin at ang anak nito. Naglabas pa siya ng matibay na ebidensya. Nang malaman ng ina ni Benjamin na mamamatay tao ang kanyang anak, labis siyang natulala. Ganoon din ang mga estudyante sa paaralan. Maging si Deputy Chief Prosecutor Kang Ho ay nailantad din na nakialam siya sa investigasyon at tumulong upang itago ang katotohanan. Nang malaman nito ni Kang Ho, sa galit ay binasag niya ang telebisyon. Hindi niya inakalang magiging ganoon katapang si Kevin. Hindi nagtagal, dumating si Charlotte at inilabas ang ebidensyang magpapahamak kay Kang Ho. Mula noon, kailangan na niyang pagbayaran ang kanyang krimen sa loob ng kulungan. Nang malaman ni Patrick na si Benjamin ang pumatay kay Jessica, labis siyang nagalit. Hindi niya matanggap na ang mismong matalik niyang kaibigan ang pumatay sa babaeng gusto niya. Hindi niya napigilan ang kanyang galit at agad niyang sinipa si Benjamin. Ngunit hindi man lang nagsisi si Benjamin. Nanatili siyang mayabang at hinamon pa ang lahat. Sinabi niyang kung may video sila na nagpapatunay na pinatay niya si Jessica, ilabas nila yon. Talagang isa siyang walang konsensyang mamamatay tao. Samantala, dahil gusto pa ring itago ng ama ni Benjamin ang katotohanan, pinilit niya ang Chief of Police na umamin. Kailangan nitong isisi kay Butler Choi ang pagpatay kay Jessica. Samantala, aminin naman ng Chief of Police na siya ang pumatay kay Butler Choi. Alam ng Chief of Police na para na rin siyang papasok sa kamatayan, ngunit ginamit ng ama ni Benjamin ang anak nito upang takutin siya. Kapag sinunod niya ang utos, alagaan ng ama ni Benjamin ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa panig ni Kevin, wala pa rin silang sapat na ebidensya upang mahatulan ang dalawang mamamatay tao. Ngunit habang iniimbestigahan ang mga transaksyon sa credit card ni Butler Choi, natuklasan ng hacker na naglipat ito ng 20 milyong won sa isang empleyado ng home security video company. Malinaw na may kahina-hinala rito. Nagpanggap na pulis ang hacker at pinuntahan ang kumpanyang iyon. Gayunpaman, natanggal na pala sa trabaho ang empleyadong hinahanap niya. Mabuti na lamang at nakuha niya ang business card nito. Nahinuha ni Kevin na tiyak na ipinakiusap ni Butler Choi sa empleyadong iyon na gamitin ang hidden camera sa bahay ni Jessica. Kaya humingi siya ng tulong kay Charlotte upang kumuha ng warrant at halughugin ang bahay ng empleyado. Pagkatapos, umakyat si Kevin sa rooftop upang kausapin si Benjamin. Ngunit kinutya siya nito at sinabing isa siyang talunan dahil media lamang ang ginagamit niya upang pabagsakin ang kalaban. Gayunpaman, sinabi ni Kevin na hindi niya kailangang talunin si Benjamin. Ang kailangan lamang niya ay wakasan ang malinis na imaheng pilit nitong pinoprotektahan. Malinaw na nawala na kay Benjamin ang lahat kahit hindi pa siya humaharap sa korte. Iba na ang tingin ng publiko sa kanya. Susundan siya ng masasamang chismis habang buhay. Mula ngayon, hindi na niya kayang kontrolin ang sarili niyang kinabukasan. Ang makikilala na lamang ng mga tao kay Benjamin ay anak siya ng isang kriminal na sangkot sa sexual na krimen at pagpatay. Nang marinig iyon ni Benjamin, labis siyang nagalit. Sa oras ding yon, nakatanggap si Kevin ng tawag mula kay Charlotte. Lumalabas na sumuko na ang Chief of Police. Natuwa si Benjamin sa balita dahil kung akuin ng Chief of Police ang lahat ng kasalanan, maakusahan si Kevin ng paninirang puri. Ngunit hindi nag-alala si Kevin. Naniniwala siyang sa huli ay malalaman din kung sino ang tunay na dapat managot. Dahil nililitis na si Kang Ho, nagtalaga ang ama ni Benjamin ng ibang tao upang kunin ang pahayag. Ang taong iyon ay si Prosecutor O. Akala nila ay aamin ang Chief of Police ayon sa plano, ngunit inamin nito ang pemik sa crime scene ni Jessica at ang paglalagay ng peking fingerprints ni JV. Inamin din niya na siya ang pumatay kay Butler Choi. Nang marinig ito ni Prosecutor O, halata ang kanyang kasiyahan, kaya agad niyang ipina-escort ang Chief of Police palabas. Ngunit nagmadali siya ng sobra dahil doon pa lamang nagsimula ang tunay na sakuna. Sinabi ng Chief of Police na ginawa niya ang lahat ng iyon dahil sa utos ng ama ni Benjamin. Nang marinig iyon ni Prosecutor O, labis siyang nataranta. Ngunit walang nangyayari ng nagkataon lamang. Lumalabas na matapos utusan ng ama ni Benjamin ang Chief of Police na umamin, pinuntahan muna nito ang anak upang masilayan siya sa huling pagkakataon. Hindi niya inaasahang darating si Kevin doon. Pinayuhan ni Kevin ang Chief of Police na umamin at tanggapin ang pagkakakulong. Kahit sundin niya ang utos ng ama ni Benjamin, hindi siguradong tutuparin nito ang pangako. Malinaw na ang ama ni Benjamin ay uri ng taong handang alisin ang sinumang hahadlang sa kanyang kinabukasan.
Kung aamin ang Chief of Police sa kanyang kasalanan at sasabihing ang ama ni Benjamin ang nag-utos, maaaring mabawasan ang kanyang sentensya. Sa kasalukuyan, muling iginiit ng Chief of Police na ang ama ni Benjamin ang nag-utos sa kanya. Hindi walang saysay ang kanyang pahayag dahil may malinaw siyang ebidensya. Nai-record niya ang huling tawag nila ng ama ni Benjamin. Sa tawag na yon, ginamit ng ama ni Benjamin ang anak nito upang takutin siya at pinilit siyang umako ng kasalanan para rito. Dahil dito, nabunyag na ang buong katotohanan. Wala nang magawa si prosecutor o kundi magalit. Kasabay nito, dinala ng mga tauhan ni Charlotte ang search warrant sa bahay ng empleyado ng security video company. Lumalabas na sinuhulan siya ni Butler Choi upang maglagay ng hidden camera sa bahay ni Jessica. Natuklasan ni Charlotte ang sunod-sunod na lihim na video mula sa bahay ni Jessica. Sa oras ding iyon, dumating si Charlotte upang arestuhin ang ama ni Benjamin sa kasong pag-uudyok sa pagpatay at paglabag sa special law laban sa iligal na prostitusyon. Natakot ang ina ni Benjamin at sinabihan ang anak na tumakas palabas ng South Korea. Ngunit mariing tumanggi si Benjamin na sumuko. Iginiit pa niyang ibabalik niya ang lahat sa dati nitong pagiging perpekto. Hindi nagtagal, muling ginanap ang paglilitis sa harap ng hukom at ng lahat. Inamin ng ama ni Benjamin ang lahat ng kanyang masasamang ginawa. Sinabi niyang matapos niyang malaman na pinatay ng kanyang anak si Jessica, inutusan niya ang Chief of Police na pekin ang crime scene upang pagtakpan ang kasalanan ng anak. Biglang bumukas ang pinto ng korte at pumasok si Benjamin. Iginiit niyang kasinungalingan ang sinasabi ng kanyang ama. Tatayo raw siya bilang saksi upang patunayang wala siyang kasalanan. Ngunit kung kasinungalingan ang sinabi ng ama ni Benjamin, nasaan si Benjamin at ano ang ginagawa niya noong araw ng krimen? Sumagot si Benjamin na kasama niya ang kanyang kasintahan na nanonood ng scene at iginiit niyang hindi siya umalis sa kanyang upuan kahit isang beses. Ngunit patay na ang taong maaaring magpatunay nito kaya madali niyang naloko ang lahat. Gayunpaman, hindi hahayaan ni Kevin na makaligtas siya ng ganoon kadali. Inilabas niya ang pinakamahalagang ebidensya, isang USB mula sa hidden camera na nakalagay sa bahay ng biktima. Naitala nito ang pagpunta ni Benjamin kay Jessica. Labis na nagulat ang lahat nang makita yon. Makalipas ang ilang sandali, tuluyang sinira ni Benjamin ang kamera. Bagamat hindi na itala ng kamera ang mismong krimen, pinatunayan ng video na nagsinungaling siya. Ngunit hindi sapat ang ebidensyang iyon upang tuluyang maparusahan si Benjamin. Kaya hiniling ni Kevin sa lahat na sila mismo ang magpasya kung ano ang katotohanan. Sino nga ba ang pumatay kay Jessica at isinisi ang krimen kay JV? Natapos ang paglilitis sa katahimikan. Ang ama ni Benjamin ay naparusahan ng batas. Habang dinadala siya sa kulungan, binuli siya ng ibang mga preso. Bagamat hindi na aresto si Benjamin, kinamumuhian at kinukutya na siya ng lahat. Lumapit si Kevin sa kanya at ipinakita ang isang larawan. Kuha yon noong pumasok si Benjamin sa lugar kung saan namatay si Taylor. Patutunayan nito na hindi nagpakamatay si Taylor, kundi pinatay siya mismo ni Benjamin. Ngayon, kailangan niyang patuloy na mabuhay sa sarili niyang nakakulong na mundo. Biglang may isang lalaking hindi kilala ang tumurok ng kung ano sa leg ni Benjamin. Pagkatapos nito, bumagsak siya sa mismong lugar. Matapos ang ilang sandaling paghihirap, tuluyan siyang nawala sa mundong ito. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si JV. Taos-pusong humingi ng tawad sa kanya si Dohon. Ganoon din si Patrick. Ngunit sinabi ni JV na dapat kay Jessica sila humingi ng tawad, hindi sa kanya. Sigurado siyang gusto rin ni Jessica na marinig ang paghingi ng tawad mula mismo kay Patrick. Nang tingnan ni Natalie ang upuan ni Taylor, nakaramdam siya ng pagsisisi. Ngunit ang pinakamainam na paraan upang harapin ang kasalanan ay kalimutan ang nakaraan, ngumiti at magpatuloy sa buhay. Samantala, kusang nagbitiw sa trabaho ang vice principal. Mula ngayon, wala ng VIP parents o VIP students sa paaralan. Lahat ay tatratuhin ng pantay at patas. Bumalik si Kevin sa silid-aralan bilang abogado. Magbibigay siya ng payo sa mga estudyante at sa paaralan. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.